Huwag kang bibitaw. Ang tinig ng isang bata, manipis at inosente, ay tila isang patalim na humiwa sa makapal na ingay sa loob ng bago ng ihi. Para kay Alejandro de Vera, hindi iyon isang simpleng kanta. Iyon ay isang sumpa, isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa loob ng 5 taon. Isang suntok sa sikmura. Ganoon ang pakiramdam. Napahawak siya ng mahigpit sa bakal na hawakan sa itaas niya. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw sa ilalim ng mamahaling tela ng kanyang suit. Sa siksikan ng mga pasahero, sa pinaghalong amoy ng pawis at pabango, sa paulit-ulit na alog ng tren, ang tinig na iyon ay malinaw pa rin sa kanyang pandinig. Sinundan ng kanyang mga mata ang pinanggagalingan ng himig. Sa di kalayuan, isang batang babae na nakaunipormeng pampaaralan ang nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. May hawak itong manika at nakapikit habang buong pusong umaawit. Kahit ako'y di mo na makita. Iyon ang kanta nila. Ang kanta nila ni Sabrina. Ang kantang pinatugtog niya noong gabing nag-propose siya sa kanya sa ilalim ng libo-libong bituin sa Tagaytay. Ang kantang isinumpa nilang magiging simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. 5 taon. 5 taon na siyang nabubuhay sa isang mundong walang kulay. Ang kanyang opisina sa tuktok ng pinakamatayog na gusali sa Makati, ang kanyang kondo unit na puno ng mga mamahaling bagay, ang kanyang kumpanya na patuloy ang pag-unlad, lahat ay walang kabuluhan. Ang mga ito ay isang malamig na paalala ng lahat ng mayroon siya, maliban sa kaisa-isang bagay na gusto niya talagang makuha muli. Ngunit imposible iyon. She's married, Alex. Masaya na siya sa Cebu. May sarili na siyang pamilya. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Katrina, ang kanyang at matalik na kaibigan. Ipinakita pa nito sa kanya ang mga litrato. Isang peking profile sa social media. Si Sabrina, nakangiti sa tabi ng ibang lalaki. Ang sakit niyon ay sapat na para tuluyan na siyang sumuko. Pero ngayon, tinitigan niya ang batang babae. Mga 4 o 5 taong gulang sa kanyang tantya. Mayroon itong mahabang buhok na itim at balat na kasing kinis ng sa ina nito na bahagyang nakatalikod sa kanya. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Alex ay ang mga mata ng bata nang imulat nito iyon. Ang mga matang iyon. Malalim, nangungusap at may bahagyang lungkot kahit nakangiti. Ang mga mata ni Sabrina. Hindi. Hindi maaari. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata habang ang puso niya ay kumakarera na parang isang kabayong sugatan. Nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. 5 taon. Kung ang batang ito ay 5 taong gulang. Isang malamig na takot at isang nagbabagang pag-asa ang nagsalpukan sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang makaramdam ng galit, isang galit na hindi niya naramdaman noon. Galit dahil sa posibilidad na niloko siya. Na ang 5 taon ng kanyang pagdurusa ay base sa isang kasinungalingan. Cubao Station. Ang susunod na istasyon ay Cubao. Ang boses mula sa speaker ay tila isang alarmang gumising sa kanya. Nakita niyang nagsimulang kumilos ang ina ng bata. Tumayo ito at sa pag-ikot nito, isang pamilyar na anino ang kanyang nakita. Isang pamilyar na hubog ng mukha. Hindi niya kailangang makita ang buong mukha. Alam niya. Kilala niya. Bulong niya sa sarili, ang pangalan nito ay parang lason at lunas sa kanyang mga labi. Nagsimulang maghanda ang mga tao para bumaba. Kailangan niyang makalapit. Kailangan niyang makasiguro. Excuse me po. Padaan, sabi niya, ang kanyang boses na sanay mag-utos sa board meetings ay naging boses ng isang desperadong lalaki. Itinulak niya ang kanyang sarili sa siksikan, hindi na alintana ang mga nagagalit na tingin. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ng babaeng iyon at ang batang umaawit pa rin ng kanilang kanta. Palapit na sila sa pinto. Palapit na rin siya sa kanila. Ilang hakbang na lang. Ma'am, sandali, sigaw niya, pero ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng pagbukas ng pinto ng tren. Bumuhos ang mga tao palabas at kasama roon ang mag-ina. Itinulak siya ng agos ng mga pasahero papalayo sa kanila. Nagpumiglas siya. Sabrina! Sa wakas, sa isang saglit, lumingon ang babae. At doon, sa gitna ng magulong platform ng Cubao, nagtama ang kanilang mga mata.
Ang gulat, takot, at sakit sa mukha ni Sabrina ay isang kumpirmasyon na mas malinaw pa sa kahit anong salita. Siya nga. Sinubukan niyang humakbang pero huli na ang lahat. Ang babala ng pagsasara ng pinto ay tumunog. Sa huling sandali, nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Sabrina sa kamay ng kanyang anak bago sila tuluyang nawala sa kanyang paningin. Sa stud. Ang pagsasara ng pinto ay parang pagsasara ng isang kabaong sa kanyang harapan. Naiiwan siyang nakatanga, nakadikit ang kanyang palad sa malamig na salamin ng bintana habang dahan-dahang umaandar palayo ang tren. Sa kabilang banda ng salamin, nakita niya ang papalayong imahe ng kanyang nakaraan, ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi niya alam na umiral pala. Isang pamilyang ipinagkait sa kanya. Gumuho ang mundo ni Alejandro. Napasuntok siya ng malakas sa salamin, ang tunog ay walang saysay laban sa ugong ng tren. Walang luhang lumabas, tanging isang purong sakit na gumuhit sa kanyang mukha, habang ang isang pangalan ay paulit-ulit na namumutawi sa kanyang mga labi, isang sigaw na walang tunog, isang dasal na walang kasagutan. Sabrina! Nanginginig ang kamay ni Sabrina habang isinasara ang pinto ng kanilang maliit na apartment. Doble kandado. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya, ngunit sa halip na magdulot ng kalma, tila lalo lang nitong pinabilis ang kabog sa kanyang dibdib. Nananatili sa kanyang isipan ang imahe sa platform ng tren, ang mukha ni Alejandro, ang gulat, ang sakit, ang desperasyon. 5 taon siyang nagtago. 5 taon niyang itinayo ang isang pader sa paligid ng kanyang puso at ng buhay nilang mag-ina. Isang iglap lang, sa isang siksikang bago ng tren, nagsimulang gumuho ang lahat ng iyon. Mommy, are you okay po? You're squeezing this right hand. Ang maliit na boses ni Mia ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya sa kanyang anak at nakita ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Doon lang niya napansin kung gaano kahigpit ang pagkakahawak niya sa munting kamay nito. Agad niya itong binitawan. Sorry, baby. Pagod lang si Mommy, malumanay niyang sabi, pilit nang umingiti. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak at inayos ang buhok nito. Okay, magbihis ka na ng pambahay, ha? I'll prepare your merienda. Tumango si Mia at masayang tumakbo papasok sa maliit nitong kwarto. Naiwan si Sabrina sa sala, nakasandal sa pinto, tila doon kumukuha ng lakas. Ang bawat sulok ng apartment na ito, mula sa mga kortinang may bulaklak hanggang sa mga crayon drawings ni Mia na nakadikit sa ref, ay testimonya ng buhay na pinili niya. Isang buhay na simple, payapa, at malayo sa anino ni Alejandro de Vera. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang walang tigil na buhos ng ulan na parang nakikidalamhati sa durog niyang puso. Ang bigat ng kanyang bawat hakbang papalayo sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Nasa sinapupunan pa lang niya si Mia noon, isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang lihim na nagbigay sa kanya ng lakas para tumakas mula sa kasinungalingang kanyang natuklasan, ang mga litrato ni Alex kasama ang ibang babae, ang mga text message na hindi nito sinasagot. Ang sakit ay sariwa pa rin, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Pumasok siya sa kusina, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang maliit at maaliwalas na espasyong ito ang kanyang naging kanlungan. Dito niya sinimulan ang kanyang maliit na online backshop. Dito niya pinalaki si Mia ng mag-isa. Ito ang kaharian nila, isang kahariang walang lugar para sa isang haring matagal na siyang tinalikuran. Mommy! Lumabas si Mia mula sa kanyang kwarto, nakapambahay na. Lumapit ito at niyakap ang kanyang binti. Mommy, I have a question. What is it, sweetie? Tanong ni Sabrina, hinahaplos ang buhok ng anak. Yung uncle po sa train kanina, bakit po parang iiyak siya nung nakita kanya? Ang inosenteng tanong ni Mia ay parang isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Sabrina. Paano niya ipapaliwanag ang isang sakit na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin na ang lalaking iyon, na may mga matang puno ng pighati, ang dahilan kung bakit sila lang dalawa ang magkasama ngayon? Yumuko si Sabrina at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Hindi ito isang simpleng yakap. Ito ay isang yakap ng pag-aangkin, isang yakap ng proteksyon. Hindi ko alam, baby. Baka may naalala lang siya, pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay mabigat sa kanyang dila. Huwag mo na siyang isipin, okay? Tayo na lang ang isipin mo.
Tayong dalawa. Kumalas sa yakap si Mia at tumingin sa kanya. Okay, mommy. I love you. I love you more, Amelia. More than anything in this world. Matapos ang merienda at habang abala si Mia sa paglalaro, pumunta si Sabrina sa banyo at hinarap ang salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang parehong babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan 5 taon na ang nakalipas. Mas matatag na ang kanyang mga mata. May mga maliliit na linya na sa gilid ng mga ito, mga marka ng mga gabing walang tulog at mga araw ng pag-aalala. Ngunit naroon din ang lakas, ang determinasyon ng isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Hindi ka na babalik doon, Sabrina, bulong niya sa sarili. Hindi mo hahayaang sirain niya ulit ang buhay mo. Ang buhay ninyo ni Miyadi. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas. Itinayo niya ang pader na ito gamit ang kanyang mga luha at dugo. Walang sinuman, kahit pa si Alejandro, ang makakagiba nito. Hie! 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 Natigilan siya. Ang 3 katok sa pinto ay umalinggaw sa katahimikan ng apartment, bawat isa ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sino naman ang kakatok ng ganitong oras? Hindi siya nag-i-expect ng bisita. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo, sinenyasan si Mia na manatili sa kwarto. Ang bawat hakbang niya palapit sa pinto ay mabigat. Ang kaba niya ay nagiging purong takot. Sumilik siya sa maliit na butas ng pinto, ang peephole. Nanlamig ang buong katawan niya. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Sa labas ng kanyang pinto, sa labas ng kanyang itinayong pader, nakatayo si Alejandro. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi na niya alintana. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Sabrina. Ito ay ang bagay na hawak-hawak niya sa kanyang kamay, isang malaking teddy bear na kulay brown, ang parehong uri ng teddy bear na ibinigay nito sa kanya noong una silang nagkakilala. Nakatingin ito ng diretso sa peephole, na para bang alam nitong nandoon siya, nakatingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ng sakit, at ng isang determinasyon na kinatatakutan ni Sabrina ng higit sa ano paman. Nahanap na siya nito. Ang bawat segundo na nakatayo siya sa labas ng pinto ay parang isang oras. Mahigpit ang hawak ni Alejandro sa teddy bear, ang malambot na laruan ay tila ang kaisa-isang bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Matapos ang 5 taon ng paghahanap na nauwi sa pagsuko, at isang hapon ng desperadong pag-imbestiga, gamit ang lahat ng kanyang koneksyon, narito na siya. Isang pinto na lang ang pagitan nila. Dahan-dahang bumukas ang pinto, isang siwang na sapat lang para makita niya ang isang mata ni Sabrina, isang matang puno ng takot at galit. Ang parehong mga mata na minahal niya, ngayon ay tumitingin sa kanya na parang isa siyang multo. Halos hindi lumabas ang kanyang boses. Please. Mag-usap tayo. Umalis ka na, ang sagot mula sa loob ay malamig at matigas, walang bahid ng anumang emosyon maliban sa pagtataboy. 5 minuto lang, Sabrina. I just want to understand. I need to understand. Itinaas niya bahagya ang teddy bear, isang desperadong alay ng kapayapaan. Nakita ko siya ang bata. Ang anak natin. Ang pagbanggit sa bata ay tila isang maling galaw. Nakita niya ang pagtigas ng panga ni Sabrina sa likod ng pinto. Wala kang anak dito, Alejandro. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Blag. Ang pagsara ng pinto ay isang malakas na dagundong na tumama ng diretso sa kanyang puso. Napaurong siya ng isang hakbang, nakatitig sa walang buhay na kahoy. Iniwan niyang nakasabit ang teddy bear sa doorknob, isang malungkot na simbolo ng kanyang bigong pagtatangka. Tinalikuran niya ang pinto at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang pag-asang nag-alab sa kanyang dibdib kanina ay unti-unting namamatay, napapalitan ng isang pamilyar na pakiramdam ng kabiguan. Umupo siya sa driver's seat at isinandal ang kanyang ulo sa manibela, napapikit ng mariin. Ang imahe ni Sabrina at ng kanilang anak sa tren, ang malamig niyang boses, ang pagsara ng pinto, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bakit, Sab? Bakit ganito kalamig ang pagtrato mo sa akin? Ano ang nagawa ko na ganoon na lang kalaki para itago mo sa akin ang sarili kong anak? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen,
isang bahagi niya ang gustong huwag itong sagutin. Pero sinagot pa rin niya. Katrina. Alex. Oh, thank God, you answered. Kanina pa kita tinatawagan. Where are you? Hindi ka bumalik sa office. Everyone was worried. Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang pag-aalalang dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan, pero ngayon parang may mali. I had to take care of something important, sagot niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Is everything okay? You sound different. I'm fine, Kat, just tired. Tumingala siya sa bintana ng apartment ni Sabrina. Nakita niyang sumindi ang ilaw sa isang kwarto. Nandoon sila. Ang mag-ina niya. Alex, listen to me, malumanay na sabi ni Katrina. Alam kong mahirap pa rin para sa'yo. 5 taon na pero. I understand. But you have to stop chasing ghosts. Sabrina made her choice. She's happy now. Remember? Ghosts. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Alex. Ang anak niya ay hindi isang multo. Totoo siya. Humihinga. Kumakanta. May nakita ako kanina, Kat, sabi niya, dahan-dahan, tinitimbang ang bawat salita. Ano na nakita mo, may bahagyang kaba sa tono ni Katrina. Isang batang babae. Kamukhang-kamukha niya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang tila napakahaba. Alex, sabi ni Katrina, ang boses ay mas malumanay pa. Nagkakamali ka lang siguro. You're seeing things because you want to maraming kamukha sa mundo. Please, umuwi ka na at magpahinga. I'll cancel all your morning appointments tomorrow. Ang mabilis niyang pagtanggi, ang dali niyang pag-dismiss sa nakita niya, iyon ang gumising sa natutulog na pagdududa sa isipan ni Alex. 5 taon siyang naniwala sa lahat ng sinabi ni Katrina. 5 taon siyang nagtiwala. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, pinagdudahan niya ito. Okay, Kat, you're right. I'm just tired. I'll see you tomorrow. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Katrina. Ang pagiging sisi niya, ang pagiging sanay na makiramdam sa mga tao, ay biglang bumalik. Ang galit at pagkadismaya ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. May mali. Isang malaking pagkakamali. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang personal assistant, si Rico, isang taong direktang nagre-report sa kanya at walang anumang koneksyon kay Katrina. Sir Alex. Rico, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay kalmado na ngunit may bigat ng otoridad. I have a highly confidential task for you. I want you to drop everything you're doing. Yes, sir. Anything. 5 years ago, Katrina Salvador showed me social media profile of Sabrina Reyes, supposedly married to a certain Eve Lim in Cebu. She showed me photos, emails, everything. I want you to find all of it, every email, every photo, every friend she showed me. I want to know where that information came from. I want you to cross-reference everything. Hospital records, flight manifests, marriage certificates. I want the truth, Rico. And I want it now. Understood, sir. I'll start immediately. Pagkatapos ng tawag, katahimikan na ulit ang bumalot sa loob ng sasakyan. Nakatingin pa rin siya sa bintana ng apartment. Hindi na siya ang lalaking sugatan at talunan na kumatok sa pinto kanina. Isa na siyang mangangasong nakaamoy ng dugo. Ilang minuto siyang naghintay, ang kanyang mga daliri ay nagtatap sa manibela. Naghihintay siya ng kahit ano. Isang piraso ng ebidensya na magpapatunay na hindi siya nababaliw. Ding! Isang text message. Galing kay Rico. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa kanyang mukha, na ngayon ay wala ng bahid ng kalungkutan. Tanging isang malamig na galit. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit sapat na para gumuho ang buong pundasyon ng kanyang huling 5 taon. Sir, the social media profile of Sabrina Reyes Lim you were shown 5 years ago was created 1 week before you saw it, and deleted 1 month after. It was fake.
Ibinaba ni Katrina Salvador ang telepono, at ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, na parang isang maskarang unti-unting tinatanggal. Ang pag-aalala sa kanyang boses kanina ay napalitan ng isang malamig na katahimikan habang tinititigan niya ang skyline ng Makati mula sa bintana ng kanyang marangyang kondo unit. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamanting isinaboy sa itim na tela ng gabi, isang tanawing karapat-dapat para sa isang reyna. At sa kahariang ito, siya ang reyna at si Alejandro ang kanyang hari. Pero may mali. Ang boses ni Alex sa telepono kanina, hindi iyon ang boses ng isang lalaking pagod lang. Iyon ay boses ng isang taong may natuklasan. Ang dati malungkot ngunit payapang pagtanggap sa tadhana ay napalitan ng isang bagay na mas delikado, determinasyon. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang wine glass, ang mga daliri niya inamumuti sa diin. Kung gawa lang sa mas mahinang klase ng kristal, siguradong nabasag na ito. 5 taon. 5 taon niyang pinaghirapang itayo ang lahat. Mula sa pagiging kanang kamay ni Alex sa negosyo, hanggang sa pagiging kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan nito sa kanyang personal na buhay. Hindi niya ninakaw si Alex. Iniligtas niya ito. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Iniligtas niya si Alex mula kay Sabrina, isang babaeng mahina, emosyonal at walang ambisyon. Isang babaeng iiwan din naman si Alex sa oras na maharap ito sa tunay na hamon ng buhay. Siya, si Katrina, ang nararapat. Siya ang tumulong na palagin ang De Vera Corporation. Siya ang nanatili sa tabi ni Alex sa lahat ng krisis. Siya ang bumuo sa hari. Ang pag-alis ni Sabrina ay isang biyaya. Ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhing hindi na ito makakabalik. At ang peking social media profile, ang mga kasinungalingan tungkol sa masayang pamilya sa Cebu, lahat ay perpektong gumana. Hanggang ngayon, isang batang babae. Kamukhang-kamukha niya. Ang mga salitang iyon ni Alex ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inisip ang posibilidad na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ang sabi niya kay Alex noon, nagka-miscarriage si Sabrina base sa isang text message na siya mismo ang nagbura. Isa na namang perpektong kasinungalingan. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi siya maaaring matalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para tawagan si Alex, kundi para tawagan ang isang pribadong investigador na matagal na niyang koneksyon. I need information, sabi niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, purong negosyo. Alejandro De Vera. I need his movements for the past 12 hours. Every call, every location. Urgent. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag at uminom mula sa kanyang baso. Ang mamahaling alak ay walang lasa. Naglakad-lakad siya sa kanyang malawak na sala, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa makintab na sahig. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Makalipas ang halos 1 oras ng nakakabinging paghihintay, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa investigador. Enrique Ride, Cubao Station. Followed Gihoy search on a building registry. An apartment unit in Quezon City. Visited the unit. Tenant, Sabrina Reyes. 1 child, female, estimated age, 5 years old. Nahulog ang wine glass mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo sa puting marmol. Totoo. Totoo ang lahat. Nahanap niya sila. Ang takot ay biglang napalitan ng nag-aapoy na galit at selos. Ang bata. Ang bata ang buhay na patunay ng kasinungalingan niya. Ang bata ang tulay na mag-ugnay muli kina Alex at Sabrina. Hindi siya papayag. Hindi pa tapos ang laban. Kakasimula pa lang ng totoong laro. Kung hindi niya kayang pigilan si Alex, kung gayon si Sabrina ang kanyang gagalawin. Alam niya ang kahinaan ni Sabrina, ang takot nito at ang pagmamahal nito sa anak. At iyon ang gagamitin niyang sandata. Kailangan niyang gawing kontrabida si Alex sa mga mata ni Sabrina. Hindi isang nagsisising ama na naghahanap sa kanyang pamilya, kundi isang makapangyarihang CEO na handang gawin ang lahat para kunin ang isang anak na hindi niya kilala, mula sa isang ina na wala namang kakayahang lumaban. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang tablet,
ang isipan ay gumagana na ng mabilis at walang awa. Nag-search siya ng isang pangalan ng isang makapangyarihan at kilalang-kilalang family lawyer sa bansa. Idinyal niya ang numero. Hello, Attorney Diaz. This is Katrina Salvador. Huminto siya sandali, hinahayaang pumasok sa isipan ng abogado kung sino siya. I'm calling on behalf of a friend. Isang pro bono case kung papayag ka. Pero sigurado akong magiging interesado ka rito. Nakikinig lang ang abogado sa kabilang linya. Ang pangalan niya ay Sabrina Reyes, patuloy ni Katrina, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng peking awa at pagmamalasakit. Isa siyang single mother, struggling to make ends meet. At ngayon, pagkatapos ng 5 taon, biglang nagpakita ang kanyang mayamang ex-husband, si Alejandro de Vera at sa tingin namin, gusto niyang kunin ang bata. Walang tulog. Iyan ang salitang naglalarawan sa gabi ni Sabrina. Bawat kaluskos sa labas ng kanilang apartment, bawat tunog ng sasakyang dumaraan, ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, tinititigan niya ang anino ng teddy bear na iniwan ni Alejandro sa labas ng kanilang pinto. Kinuha niya ito kanina sa takot na baka makita ni Mia at magtanong. Ngayon, nakaupo ito sa isang silya sa sala, isang tahimik na saksi sa pagkawasak ng kapayapaang 5 taon niyang iningatan. Nahanap na siya nito. At hindi ito aalis. Ang determinasyon sa mga mata ni Alex kagabi ay nagsasabi ng lahat. Kinabukasan, pilit niyang isinuot ang maskara ng normalidad. Naghanda siya ng almusal, tinulungan si Mia na magbihis para sa eskwela, at hinalikan ito sa noo bago ihatid sa school bus. Ngunit ang bawat kilos ay mekanikal, ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Pagbalik niya sa apartment, ang katahimikan ay tila mas nakakabingi. Humarap siya sa teddy bear. Ang laro ang dapat sana ay simbolo ng lambing ay isa na ngayong simbolo ng panganib. Paano nalaman ni Alex kung saan sila nakatira? Ganoon ba siya kadaling hanapin? Ang ibig sabihin ba nito, sa loob ng 5 taon, isang tawag lang pala ang layo niya sa paggiba ng kanilang mundo? Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanya na magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga bagong order para sa kanyang online bakeshop, ang Key Sub Sweets. Ang pagmamasa ng harina, ang amoy ng tinunaw na tsokolate, ang init mula sa oven, ito ang kanyang naging terapiya. Dito, siya ang may kontrol. Ang bawat cake at pastry ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang kontrol na iyon ay hindi nagtagal. Isang katok sa pinto ang muling nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito ang malakas na katok ni Alex, kundi isang magaan at mabilis na pagkatok. Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Isang delivery man na may dalang malalaking paper bags mula sa isang kilalang mamahaling restaurant. Delivery po para kay Sabrina Reyes, sabi ng lalaki. Nag-aalangan man ay binuksan niya ang pinto. Wala po akong in-order. Bayad na po ito, ma'am. Pinapadala lang po. Inabot sa kanya ng lalaki ang mga paper bag sa loob. Nakita niya ang mga pagkain na alam niyang paborito ni Mia, may maliit na note na nakadikit sa isa sa mga lalagyan. Nanginginig ang kamay niyang binasa iyon. For Mia. I hope she eats well. Walang pangalan pero alam niya kung kanino galing. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ito ang paraan ni Alex. Hindi na siya kumakatok. Hindi na siya nagmamakaawa. Gumagamit na siya ng ibang paraan para makapasok sa buhay nila, sa pamamagitan ni Mia isang patikim ng buhay na kaya niyang ibigay. Isang paalala ng kapangyarihan niya. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Sabrina, tinatabunan ang takot. Ang karapatan niyang mamuhay ng payapa ay unti-unti nang tinatanggal sa kanya. Buong hapon, hindi siya mapakali. Paano niya sasabihin kay Mia ang tungkol sa pagkain? Paano kung magtanong ito kung sino ang nagbigay? Habang nag-iisip siya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, pero dahil sa mga nangyayari, may kung anong nag-udyok sa kanyang sagutin ito. Hello? Is this Sabrina Reyes? Tanong ng isang malalim at profesional na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, speaking. Who is this? Good afternoon, Ines Reyes. If my name is Attorney Victor Diaz. I'm key partner at Diaz and Associates Law Firm. Kumunot ang noo ni Sabrina.
Abogado? Wala siyang kilalang abogado. I'm sorry, I think you have the wrong number. No, Jess Reyes, I have the right person, mahinahong sabi ng abogado. I'm calling because a concerned party reached out to us about your situation. Naiintindihan ko na ito po ay isang napakadelikadong sitwasyon. Sitwasyon? Anong sitwasyon ang sinasabi mo? Ang kaba ni Sabrina ay bumabalik na. Alam po namin ang tungkol sa biglaang pagbabalik ni M. Alejandro de Vera sa buhay ninyo, patuloy ni Attorney Diaz. Ang bawat salita niya ay kalmado at puno ng otoridad. At naunawaan namin ang iyong pangamba, lalo na't isa siyang tao na maisapat na yaman at kapangyarihan. Bilang isang ina, natural lang na gusto mong protektahan ang iyong anak. Natigilan si Sabrina. Paano nalaman ng abogadong ito ang lahat? Sino ang key concerned party? Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang pader na itinayo niya ay hindi lang basta ginigiba, tila may mga espiya na sa loob nito. I don't understand, nautal niyang sabi. Edneth Reyes, sabi ng abogado, ang kanyang tono ay nagbago, naging mas maawain. Hindi po namin gustong manghimasok. Ang tanging layunin namin ay ipaalam sa iyo na may karapatan ka. May karapatan kang protektahan ang iyong tahimik na buhay. At may karapatan kang siguraduhin na ang kapakanan ng iyong anak ang laging mananaig. Huminga ng malalim ang abogado bago binitiwan ang mga salitang magiging lason sa isipan ni Sabrina. Gusto lang naming tumulong na protektahan ka, Gina Reyes. Laban kay Alejandro de Vera. Mula sa kabilang kalye, sa loob ng kanyang itim na sasakyan, pinanood ni Alejandro ang pag-abot ng delivery man ng mga paper bag kay Sabrina. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ang pagtigas ng kanyang panga, at ang mabilis na pagsara ng pinto. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Alam niyang mali ang ginawa niya. Para kay Sabrina, ang kilos na iyon ay hindi isang alay ng kapayapaan, kundi isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang paalala na kaya niyang abutin ang kanilang mundo anumang oras niya gustuhin. Ang dating Alex, ang isihi na sanay makuha ang lahat, ay susugod muli sa pintong iyon at ipipilit ang kanyang karapatan. Ngunit ang Alex ngayon, ang lalaking nakakita sa mga mata ng kanyang anak, ay alam na iba na ang laban. Ang puwersa ay hindi gagana. Ang yaman niya ay walang silbi. Ang tanging paraan para makapasok sa nakasaradong pinto ni Sabrina, ay sa pamamagitan ng susi na hawak ni Mia, kailangan niyang maging matyaga. Kailangan niyang magtanim. Tumunog ang kanyang telepono. Si Rico. Sir, panimula ng kanyang assistant, walang paligoy-ligoy. I have updates. We checked the marriage certificate from your files. It's a high-quality forgery. There is no record of a Sabrina Reyes marrying T. Michael Lim in Cebu or anywhere in the Philippines 5 years ago. The photos we ran them through a digital forensics expert. They were manipulated. The man beside her was edited in. Bawat salita ni Rico ay isang pako na lalong nagbabaon sa katotohanan. Hindi lang siya basta nilinlang, pinagplanuhan ito ng maigi. Isang masalimuot na web ng kasinungalingan ang binuo para ilayo siya sa kanyang pamilya. At sa gitna ng web na iyon, iisang pangalan lang ang nakikita niya, Katrina. Thank you, Rico. Keep digging. I want to know everything. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Ang galit niya ay hindi na mainit, ito ay malamig, matalas, at nakapokus. Pagbalik niya sa opisina, tila bumalik sa normal ang lahat. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya, abala sa kani-kanilang mga trabaho. Ngunit para kay Alex, ang bawat sulok ng De Vera Corporation ay may anino na ng pagtataksil. At hindi nagtagal, ang anino ay nagkatawang tao. Alex! You're here! Sinalubong siya ni Katrina, ang mukha ay puno ng matamis na pag-aalala. Dinalhan siya nito ng isang tasa ng kape, ang paborito niyang timpla. I was so worried. Are you feeling better now? Tiningnan siya ni Alex, pinag-aralan ang bawat kilos, ang bawat kurap ng mata. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang subukan ang tubig. Ngumiti siya, isang pagod at malungkot na ngiti. You were right, Kat, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagsuko. I was just tired. Chasing ghosts, like you said.
Nakita niya ito. Isang bahagyang kislap sa mga mata ni Katrina, isang kislap ng tagumpay. Isang halos hindi mapansing pag-relax ng kanyang mga balikat. Kumpirmado. I'm glad you realized that, Alex, malambing na sabi ni Katrina, hinawakan nito ang kanyang braso. It's time to move on, D. Nagpatuloy si Alex sa kanyang palabas. I think need a long vacation. Maybe a trip to Europe for a few months. To clear my head. To finally forget. Ang reaksyon ni Katrina ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Isang ngiting hindi na napigilan pa ang sumilay sa mga labi nito. That's a wonderful idea, Alex. You deserve it, don't worry about the company. I'll handle everything here. Just focus on yourself. I'll handle everything. Iyon ang gusto nito. Siya ang mawawala at ito ang maghahari. Ngumiti lang si Alex at tumango. Thank you, Kat. I knew I could always count on you. Nang iwan siya ni Katrina, ang ngiti sa mukha ni Alex ay naglaho. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ang pagtataksil ay mas malalim pa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Umupo siya sa kanyang silya at binuksan ang isang folder sa kanyang computer. Isang litrato ni Mia na nagawang kunan ni Rico kaninang umaga habang naghihintay ito ng school bus. Nakangiti ang bata, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang kanyang anak. Ang binhi ng kanilang pagmamahalan ni Sabrina. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Tapos na ang paghahabol sa mga multo. Oras na para harapin ang katotohanan. At para gawin iyon, hindi siya maaaring manatili sa malayo. Hindi siya maaaring maging isang pangalan lang sa isang note o isang boses sa telepono. Kailangan niyang maging totoo. Kailangan niyang maging isang presensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan muli si Rico. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng hindi matitinag na desisyon. Rico. Alamin mo ang pangalan ng eskwelahan ni Miadi. Yes, sir. Huminga ng malalim si Alex, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa litrato ng kanyang anak. Pagkatapos, humanap ka ng maliit na office space na pwedeng upahan. Gusto ko, yung pinakamalapit sa eskwelahan na yon. Masusunod po, sir. Panahon na para makilala ko ang anak ko. Laban kay Alejandro de Vera. Ang mga salitang iyon mula kay Atty. Diaz ay umalinggaw-ngaw sa isipan ni Sabrina na parang isang basag na kampana. Mula nang ibaba niya ang telepono kahapon, hindi na siya mapakali. Sino ang key concerned party? Paano nalaman ng isang makapangyarihang abogado ang tungkol sa kanila? Ang pakiramdam na may nanonood sa bawat kilos niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa mismong pagpapakita ni Alex. Pakiramdam niya, ang pader na itinayo niya ay hindi lang basta binabakbakan mula sa labas, tila may traidor na sa loob. Pinilit niyang maging normal ang lahat para kay Mia, ngunit habang hinahatid niya ito sa eskwelahan kinaumagahan, hindi niya maiwasang lumingon-lingon. Ang bawat itim na sasakyan ay tila sasakyan ni Alex. Ang bawat lalaking nakatayo sa kanto ay tila isang espiya. Ang mundo niyang dati maliit at ligtas ay naging isang malawak na lugar na puno ng panganib. Bye, Mommy. I love you, masayang paalam ni Mia bago pumasok sa gate ng eskwelahan. I love you too, baby. Be a good girl, sagot niya, pilit na ngumingiti. Pinanood niya ang kanyang anak hanggang sa mawala ito sa paningin bago siya tumalikod para umuwi. Ang bawat hakbang papalayo sa eskwelahan ay parang isang hakbang papalayo sa huling piraso ng kanyang kapayapaan. Hapon na nang bumalik siya para sunduin si Mia, habang naglalakad siya papalapit sa gate, napansin niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye. Hindi ito ang parehong sasakyan ni Alex, pero ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimula na namang tumibok ng mabilis. Biglang bumukas ang pinto ng gate at lumabas ang mga bata, kasama na roon si Mia. Nakita siya nito at kumaway. Mommy! Umiti si Sabrina at nagsimulang tumawid. Ngunit bago pa siya makarating sa gitna, isang boses ang tumawag kay Mia. Mia! Hindi iyon ang boses niya. Isang boses ng lalaki. Malumanay, ngunit may bigat. Napalingon si Sabrina, at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa isang puno, si Alejandro. Hindi siya nakapang-opisina.
Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon na parang isa sa mga ordinaryong magulang na nag-aabang din sa kanilang anak. Bago pa man makagalaw si Sabrina, nakita na ni Mia si Alex. Ang mukha ng bata ay nagliwanag sa pagkilala. "Mommy, it's the uncle from the train," sigaw ni Mia, hindi takot, kundi tuwang-tuwa. Kumaway ito kay Alex. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro. Hindi ito lumapit. Hindi ito gumawa ng kahit anong biglaang kilos. Itinaas lang nito ang kanyang kamay at marahang kumaway pabalik kay Mia sa mga mata nito. Nakita ni Sabrina ang isang emosyong hindi niya inaasahan, isang dalisay na pananabik at lungkot. Ang imaheng iyon ay lumikha ng isang lamat sa galit ni Sabrina. Ang lalaking ito ay hindi ang aroganteng sihi na sumusugod sa kanyang pinto. Hindi ito ang makapangyarihang lalaki na nagpapadala ng mamahaling pagkain. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay mukhang isang ama na pinagkaitan ng pagkakataong makita ang kanyang anak. Ngunit ang alaala ng pagtataksil, ang sakit ng nakaraan, at ang mga salita ng abogado ay mas malakas. Agad siyang lumapit kay Mia at hinawakan ito sa kamay. "Tara na, baby. Uwi na tayo," mabilis niyang sabi, hinihila palayo ang anak. "But mommy, the uncle." "Hayaan mo na siya. Halika na." Hindi na siya lumingon pa. Ngunit habang naglalakad sila palayo, ramdam niya ang mga mata ni Alejandro na nakasunod sa kanilang likod. Pagdating nila sa apartment, nanginginig pa rin si Sabrina. Ang pagtatagpong iyon ay mas nakapagpagulo pa sa kanyang isipan. Ang Alex na nakita niya ay hindi tumutugma sa Alex na kinatatakutan niya. Alin ang totoo? Ang malungkot na ama sa tapat ng eskwelahan, o ang makapangyarihang lalaki na kayang kumuha ng abogado para sa kanya? Habang hinuhubad niya ang sapatos ni Mia, may napansin siyang isang puting sobre na isinilid sa ilalim ng kanilang pinto. Kinuha niya ito, ang puso niya ay muling kumabog. Galing ito sa isang law firm. Ang pangalan sa itaas ay pamilyar, Diaz and Associates Law Firm. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang formal na liham, nakaprint sa mamahaling papel. "Dear Ernest Reyes, this is to formally follow up on our phone conversation yesterday. We would like to offer you a free, no-obligation consultation to discuss your full parental rights and options for preemptive legal protection. In cases involving vast financial disparity between parents, it is crucial to secure your child's primary custody at the earliest possible stage. Our firm has extensive experience in ensuring that the best interests of the child are protected against any potential custody disputes. Please contact us at your earliest convenience to schedule a meeting. Sincerely, Attorney Victor Diaz." Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang mga salitang vast financial disparity, preemptive legal protection, at secure your child's primary custody ay tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Ang malumanay na pagkaway ni Alex kanina, ang malungkot niyang mga mata, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isa itong palabas. Isang estratehiya. Isang paraan para palabasin na siya ang biktima, habang sa likod ay gumagalaw na ang kanyang mga abogado para kunin si Mia. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagkalito. Ang natira na lang ay purong takot, isang takot na mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Ang takot ng isang ina na mawawala ng anak. Hindi siya papayag. Lalaban siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng determinasyon. Hinanap niya ang numero sa letterhead at pinindot ang call button. "Hello, Diaz and Associates." Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay matatag nang magsalita siya. "Hello. This is Sabrina Reyes. I want to schedule a meeting with Attorney Diaz." Ang bagong opisina ni Alejandro ay ang kabaligtaran ng kanyang mundo sa Makati. Maliit lang ito, sapat para sa isang mesa, 2 silya, at isang maliit na coffee machine. Ang bintana ay hindi nakatanaw sa isang malawak na syudad, kundi sa isang abalang kalye kung saan, sa di kalayuan, ay matatagpuan ang eskwelahan ni Mia. Ito ang kanyang bagong tour. Isang tour, hindi para maghari, kundi para magbantay. Sa loob ng ilang araw, ito ang naging routine niya. Sa umaga, pinapanood niya mula sa malayo ang paghatid ni Sabrina kay Mia. Sa hapon, nag-aabang siya sa may puno,
binibigyan si Mia ng isang maliit na kaway, isang tahimik na mensahe na nagsasabing, nandito lang ako. Alam niyang natatakot si Sabrina, pero umaasa siyang sa paulit-ulit niyang pagpapakita ng walang masamang ginagawa, makikita nito na nagbago na siya. Ngunit habang nagtatanim siya ng tiwala sa labas, sa loob ng maliit na opisinang ito, naghuhukay siya ng mga kasinungalingan. Ang kanyang laptop ay puno ng mga report mula kay Rico. Bawat isa ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Ang peking social media profile. Ang peking marriage certificate. Ang mga peking litrato. Ang lahat ng ito ay konektado sa isang tao, kay Katrina. Ngunit may kulang pa rin. Isang piraso na magpapaliwanag sa lahat. Bakit umalis si Sabrina nang walang paalam? Bakit hindi man lang siya nito kinumpronta? Tumunog ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Rico. Ang subject, hospital records. Mabilis niya itong binuksan. Sir, I managed to get access to the hospital's digital archive from 5 years ago. There is no record of a miscarriage for Sabrina Reyes. In fact, there is a record of her first prenatal checkup. The doctor's notes indicate a healthy pregnancy at 6 weeks. The date was 2 days before she disappeared. Nabitawan ni Alejandro ang kanyang hininga. Buntis siya. Alam niyang buntis siya nang umalis siya. Hindi totoo ang sinabi ni Katrina na nagka-miscarriage ito. Bumalik sa kanyang isipan ang araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas. Nasa isang business trip siya sa Singapore. Tinawagan siya ni Katrina, umiiyak. Alex, I'm so sorry, tumawag si Sabrina. She lost the baby. She blames you. Sinisisi ka niya dahil wala ka sa tabi niya. She said she never wants to see you again. Ang mga salitang iyon na minsan ay naging laso na pumatay sa kanyang pag-asa, ay isa na namang kasinungalingan. Ngunit bakit? Bakit niya sasabihin iyon? Rico, sabi ni Alex sa telepono, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. That day, I was in Singapore. Katrina told me Sabrina called her. Check Katrina's phone records for that day. Find that call. Sir, I already did, mahinahon na sagot ni Rico. There was no incoming call from Sabrina Reyes to Katrina Salvador on that day, or any day that week. Napahawak si Alex sa kanyang sentido. Ang kanyang mundo ay umiikot. Pero paano niya nalaman? Paano niya nalaman na buntis si Sabrina? Isang sandaling katahimikan ang namagitan. At pagkatapos, ang mga salita ni Rico ay tumama sa kanya na parang isang bala. Sir, baka dapat hindi natin tinatanong kung paano niya nalaman. Baka ang tanong paano nalaman ni Sabrina na nag-chat ka raw sa Singapore. Natigilan si Alex. Ang mga litrato. Ang mga litratong ipinakita sa kanya ni Sabrina sa huli nilang pag-aaway bago siya umalis papuntang Singapore. Mga litrato niya kasama si Katrina sa isang business dinner, kuha sa isang angulong mukha silang masyadong malapit. Ang mga litratong iyon ang pinagmulan ng kanilang away. Check the bay phone records from that day, Rico, utos ni Alex, ang kanyang puso ay kumakarera na. In the text messages. Find any message from Sabrina. Checking now, sir. There are no messages from Sabrina on that day. Impossible, sigaw ni Alex. Kung nalaman niyang buntis siya, anong unang gagawin niya? Tatawagan niya ako. O I text. Imposibleng hindi. Sir, sabi ni Rico, may pag-aalinlangan sa boses. May isa pa akong paraan. I can key your site to access the network provider server logs. It will take time, but it will show all sent and received messages, even the deleted ones. Do it now. Ang sumunod na kalahating oras ay ang pinakamahabang kalahating oras sa buhay ni Alejandro. Naglakad-lakad siya sa maliit na opisina, parang isang tigring nakakulong sa hawla. Ang bawat piraso ng ebidensya ay umiikot sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakapangit, napakasama, na hindi niya kayang tanggapin. Ding! Ang tunog ng email ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan niya ito. Isang screenshot. Isang text message. From Sabrina Reyes. In you, Alejandro de Vera. Sent, date, 5 years ago.
Alex, please answer. I have news. I'm at the clinic. I'm pregnant. Positive. We're going to be parents. Nabitawan ni Alejandro ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na ugong sa kanyang mga tainga at ang marahas na pagtibok ng kanyang puso. Ang mensahe. Ang mensaheng hindi niya kailanman natanggap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang isipan, nagliliyab. We're going to be parents. Sinubukan niya. Sinubukan niyang sabihin sa akin. Dumilat siya, at isang hayop na sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit walang boses na lumabas. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay sabay-sabay na nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng pagtataksil na napakalaki, napakadilim, na halos hindi niya kayang suungin. Ang peking miscarriage. Ang hindi natanggap na tawag. Ang pag-alis ni Sabrina. Ang pagmamanipula ni Katrina sa kanyang mga litrato sa Singapore. Ang text na ito na binura bago pa man niya makita. Katrina. Ginawa niya ang lahat ng ito. Pinaglayo niya kami. Ipinagkait niya sa akin ang aking anak. Ipinagkait niya sa akin ang 5 taon. Isang daluyong ng galit ang bumuho sa kanyang buong pagkatao, isang galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya noon. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang mas matinding kirot, ang kirot ng pagsisisi. Ang sakit na idinulot niya kay Sabrina. Inakala nito na binaliwala niya ang pinakamahalagang balita ng kanilang buhay. Inakala nito na pinili niya ang trabaho kaysa sa kanila. Inakala nito na nag-iisa siya. Kailangan niyang makita si Sabrina. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Ngayon din. Mabilis niyang dinampot ang cellphone, isinilid sa kanyang bulsa, at tumakbo palabas ng opisina. Wala na siyang pakialam sa pagiging maingat. Wala na siyang pakialam sa pagtatanim ng tiwala. Ang tanging mahalaga ay ang maipakita niya kay Sabrina ang pruweba, ang katotohanan na pareho silang biktima. Nagmamadrive siya na parang isang baliw, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang bawat segundo ay isang pagdurusa. Pagdating niya sa apartment ni Sabrina, halos sabay-sabay niyang ginawa ang lahat, pinatay ang makina, tinanggal ang seatbelt, at tumakbo palabas ng sasakyan. Inakyat niya ang mga hagdan ng dalawahan, ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Nang marating niya ang pinto, hindi na siya kumatok. Kinalampag niya ito ng buong lakas. Sabrina! Buksan mo to. Sabrina, please. May kailangan kang malaman, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. May pruweba ako. Hindi ko sinasadya. Please, Sab. Patuloy siya sa pagkalampag, hindi alintana kung may makarinig na kapitbahay. Maya-maya, bumukas ang pinto. Ngunit hindi lang si Sabrina ang nandoon. Nakatayo si Sabrina sa likod ng isang lalaking matangkad, nakasuot ng barong. Ang mukha ni Sabrina ay maputla, ang mga mata ay puno ng takot, isang takot na mas malalim pa kaysa sa nakita niya noon. At ang takot na iyon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang nakayakap sa kanyang mga binti, si Mia. De Vera, nagsalita ang lalaki, ang boses ay kalmado at opisyal. Ito si Attorney Diaz. I suggest you step back. You are causing disturbance. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alex, ang mga mata niya ay nakapako kay Sabrina. Sab, pakinggan mo ako. Umalis ka na, bulong ni Sabrina, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may diin ang pinalidad. Lumayo ka sa anak ko. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Alex, dinukot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ito. Tingnan mo to. Ang text mo 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ko lang nakita. Niloko niya tayo, Sab. Niloko tayo ni Katrina. Itinaas niya ang cellphone para ipakita ang screenshot. Ngunit bago pa man niya ito mailapit, humakbang si Attorney Diaz at hinarangan siya. May iniabot itong isang nakatuping papel. De Vera, I believe this is for you, sabi ng abogado, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Naguguluhang tiningnan ni Alex ang papel. Kinuha niya ito at binuksan. Ang mga salita ay lumundag mula sa papel at sinaksak siya ng diretso sa puso.
Temporary Restraining Order. Nakatayo siya roon, hawak ang papel na nagbabawal sa kanyang lumapit sa sarili niyang pamilya. Nakita niya ang takot sa mukha ni Sabrina, na ngayon ay napalitan na ng isang matigas na paniniwala, ang paniniwala na siya nga ang kontrabida. Ang katotohanang hawak niya sa kanyang kamay ay naging walang silbi. Huli na ang lahat. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay gumuho sa isang iglap. Natalo siya. Isinara ni Attorney Diaz ang pinto, at ang tunog ng pag-lock nito ay tila isang hatol na iginawad. Nawala na ang sigaw ni Alejandro. Nawala na ang pagkalampag sa pinto. Ang tanging natira ay isang nakakabinging katahimikan at ang puting papel na nakapatong sa kanilang maliit na mesa, ang Temporary Restraining Order. Ito na. Ito na ang kapayapaang hinahangad niya. Ang pader na itinayo niya ay mailigal ng pundasyon. Pero bakit imbis na gumaan ay parang lalong bumigat ang kanyang dibdib? Ginawa ninyo ang tama, J. Reyes, sabi ni Attorney Diaz. Ang kanyang boses ay kalmado na tila isang doktor na nagsasabi sa pasyente na tapos na ang isang masakit na operasyon. Ito ang pinakamabuting paraan para maprotektahan ang kapakanan ni Miyadi. Tumango lang si Sabrina, hindi magawang magsalita. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na nakakapit pa rin sa kanyang binti. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito. Mommy, bulong ni Mia, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang palda. Yung uncle galit po ba siya? Hindi, baby. Hindi siya galit, pilit niyang sabi, hinahaplos ang buhok ng anak. Pagod lang siya. Isang kasinungalingan para protektahan ang isang bata, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na siya sigurado kung ano ang totoo. Sino po si Katrina? Ang tanong na iyon ay parang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Napatingin siya kay Attorney Diaz, na nag-iwas lang ng tingin at inayos ang kanyang necktie. Niloko niya tayo, Sab. Niloko tayo ni Katrina. Ang desperadong sigaw ni Alex ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang kasamahan niya lang sa trabaho, anak, sagot ni Sabrina, ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Matapos umalis ni Attorney Diaz, na may paalalang tawagan lang siya, kung may problema, naiwan si Sabrina sa katahimikan ng kanilang apartment. Pinatulog niya si Mia, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang imahe ni Alejandro, ang galit, ang sakit, ang desperasyon sa mga mata nito habang hawak ang cellphone, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang text mo 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ko lang nakita. Sinungaling, bulong niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Isang desperadong lalaki na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ito ang sinabi sa kanya ni Attorney Diaz. Ito ang pinaniwalaan niya. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Alex ang purong paghihinagpis, hindi iyon kayang pekin. Pumunta siya sa kusina, umaasang ang paggawa ng tinapay ay makakatulong na pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Pero habang minamasa niya ang harina, ang mga kamay niya ay gumagalaw ng walang direksyon. Anong text? Anong text ang sinasabi niya? Ang tanging naaalala niya ay ang mga mensaheng hindi nito sinagot, ang mga tawag na hindi nito pinansin, bago niya nakita ang mga litrato nito kasama si Katrina. Huminto siya. Ang pagod at puyat ng mga nakaraang araw ay bumagsak sa kanya. Napaupo siya sa isang silya, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang pagkuha ng restraining order ay dapat magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit bakit pakiramdam niya, mas nawalan siya ng kontrol? Siya ay naging isang pasahero sa isang kwentong hindi niya maintindihan, itinutulak ng isang abogadong hindi niya kilala, na ipinadala ng isang key concerned party, na ayaw magpakilala. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang laptop. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na dapat ay una pa lang niyang inalam. Binuksan niya ang search engine at nanginginig na tinipa ang mga salita, Attorney Victor Diaz. Agad na lumabas ang mga resulta. Ang website ng kanilang law firm. Ang kanyang profile. Mga artikulo tungkol sa mga kasong nahawakan niya. Isang batikang abogado, walang duda. Eksperto sa corporate law at pamilya. Nag-scroll pa siya pababa, nagbabasa ng mga lumang balita, naghahanap ng kahit anong koneksyon. At doon, sa pangalawang pahina ng mga resulta, isang link mula sa isang business magazine ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang titulo, De Vera Corp's Legal Eagles, The Power Behind the Throne.
Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang pinindot ang link. Isang ngunit propesyonal na litrato ang bumungad sa kanya. Isang grupo ng mga abogado sa isang conference. At sa gitna, tumatanggap ng isang pleke, ay isang babaeng nakangiti ng matamis sa kamera. Isang babaeng kilalang-kilala niya. Si Katrina Salvador. At sa tabi nito, bahagyang nasa likuran, ngunit malinaw na kasama sa grupo, na may ngitiring nakapaskil sa labi, ay si Attorney Victor Diaz. Ang caption sa ilalim ng litrato ay malinaw. De Vera Corp. Si Katrina Salvador, kasama ang matagal ng legal counsel ng kumpanya na si Attorney Victor Diaz, sa taunang pagpupulong ng mga top corporate lawyers. Napahawak si Sabrina sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang key concerned party. Ang abogadong gustong tumulong. Hindi ito tulong. Isa itong bitag. Ang temporary restraining order ay nakapatong sa ibabaw ng lahat ng ebidensya sa kanyang glass table. Isang puting papel na mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa kanyang vault. Tinititigan ito ni Alejandro, ngunit hindi ang mga legal na salita ang kanyang nakikita, kundi ang takot sa mga mata ni Sabrina. Kasalanan niya. Ang pagkalampag sa pinto, ang pagsigaw, ang marahas na pagpipilit, ginawa niya ang eksaktong bagay na kinatatakutan nito. Ipinakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na akala niya ay matagal na niyang iniwan, ang arogante at makapangyarihang CEO na nakukuha ang lahat sa puwersa. Sa isang iglap, sinira niya ang lahat ng maliliit na binhi ng tiwala na pilit niyang itinatanim. Ngayon, siya ang kontrabida sa sarili niyang kwento. At ang tunay na kontrabida, ang arkitekto ng lahat ng kanyang sakit, ay panalo. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang kondo. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng karangyaan, wala siyang ibang maramdaman kundi ang pagiging miserable. Ngunit sa ilalim ng sakit at pagsisisi, isang bagong damdamin ang unti-unting nabubuo, hindi galit, kundi isang nagielong determinasyon. Tapos na ang paglalaro ayon sa mga patakaran. Tapos na ang paghihintay. Kung hindi niya kayang abutin si Sabrina, kung gayon haharapin niya ang ahas sa sarili nitong lungga. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang car case at umalis ng walang alinlangan. Ang kanyang destinasyon, De Vera Corporation. Ang kanyang kaharian. Ang kahariang pinamumugaran ng traidor. Pagdating niya sa opisina, ang mga empleyado ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Hindi siya tumigil para bumati. Dire-diretso siya sa opisina ni Katrina. Hindi na siya kumatok. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Nakatayo si Katrina malapit sa bintana, may hawak na tasa ng tsaa, tila nag-enjoy sa kanyang tagumpay. Nang makita siya nito, isang peking ngiti ng pag-aalala ang sumilay sa mga labi nito. Alex! What a surprise! Akala ko ba di? 5 taon, Kat, putol ni Alex, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. 5 taon ng kasinungalingan. Nawala ang ngiti ni Katrina. Ibinaba nito ang tasa. I don't know what you're talking about. Naglakad si Alex palapit sa mesa nito, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa kanya. Ang peking social media profile. Ang peking marriage certificate. Ang peking miscarriage. Bawat salita ay isang akusasyon, isang patalim na dahan-dahang tumutusok. Napaatras si Katrina ng isang hakbang. Alex, you're not making any sense. You're stressed. Maybe you should take that vacation. Ang text message, Katrina, patuloy ni Alex, ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit lalong tumatalim. Ang text message ni Sabrina na buntis siya. Ang text message na binura mo sa phone ko bago ko pa man makita. Doon, nakita niya ito. Ang pagkawala ng lahat ng pagkukunwari. Ang gulat sa mga mata nito ay napalitan ng isang mapait na pag-amin. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Paano? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, sabi ni Alex. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo. Ang mukha ni Katrina ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na katwiran, ang uri ng katwiran ng isang taong naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Ginawa ko lang kung ano ang dapat, Alex. Para sa'yo.
She was weak. She would have dragged you down. Ako ang nandito. Ako ang tumulong sa iyong buuin ang lahat ng ito. Umiling si Alex, isang ngiti ng pagkasuklam ang gumuhit sa kanyang mga labi. Binuo. Sinira mo ang buhay ko, kat sinira mo ang pamilya ko. Ako ang pamilya mo, sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng lason at pagmamakaawa. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Tinalikuran siya ni Alex at lumakad papunta sa pinto. Hindi. Hinawakan niya ang doorknob. Huli na ang lahat, Alex, sigaw ni Katrina mula sa kanyang likuran. May restraining order na. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na niya paniniwalaan. Ako pa rin ang panalo. Huminto si Alex, ngunit hindi lumingon. Binigyan kita ng 5 taon ng buhay ko, Katrina. Ngayon, bibigyan kita ng 24 na oras. Anong ibig mong sabihin? 24 na oras para pumunta ka kay Sabrina at sabihin mo ang buong katotohanan. Lahat. Walang labis, walang kulang. Aayusin mo ang gulong ginawa mo. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula kay Katrina. At kung hindi, anong gagawin mo? Itatakwil mo ako. Sasampahan ng kaso. Go ahead, Alex. The board will side with me. Hawak ko sila sa lig. Dahan-dahang lumingon si Alex at sa unang pagkakataon, nakita ni Katrina ang isang bagay sa mga mata niya na hindi pa niya nakikita noon, hindi galit, hindi sakit, kundi isang ganap at absolutong kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang pakialam kung anuman ang mawawala sa kanya. Akala mo, ang kumpanyang ito ang mahalaga sa akin, mahinang sabi ni Alex. Hindi kat isa lang itong gusali. Isang pangalan. Ang pamilya ko ang buhay ko. At kung hindi mo ayusin ito, huminga siya ng malalim. Sisirain ko ang lahat ng ito. Ibabagsak ko ang De Vera Corporation hanggang sa maging abo na lang ito. Sisiguraduhin kong wala kang mamanahin kundi abo at abo. Iniwan niya si Katrina na nakatanga, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Naglakad si Alex palabas ng gusali, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Rico. Rico. Yes, sir. Cancel Levi's supposed trip to Europe. And book me a flight to Batangas. First thing in the morning. Batangas, sir. May meeting po ba kayo doon? Tumingin si Alex sa refleksyon niya sa salamin ng gusali, isang taong handang sunugin ang sariling kaharian para iligtas ang kanyang reyna. Wala, sagot niya. Uwi ako. Kailangan kong kausapin ang tatay ko. Ang litrato sa screen ng laptop ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Sabrina. Si Katrina. Si Attorney Diaz. Ang De Vera Corporation. Ang Key Concerned Party. Lahat ay magkakakonekta. Lahat ay parte ng isang malaking dula at siya, kasama ang kanyang anak, ang mga tau-tauhan na hindi alam ang kanilang papel. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa diin. Ang bawat salita ni Attorney Diaz ang peking awa ang pag-aalok ng tulong lahat ay parte ng isang script. Isang script na isinulat ni Katrina. Ang restraining order na inakala niyang pananggalang ay isa palang hawla. Isang legal na hawla na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan. Niloko niya tayo, Sab. Niloko tayo ni Katrina. Ang desperadong sigaw ni Alex. Hindi iyon pagsisinungaling ng isang desperadong lalaki. Iyon ay sigaw ng isang taong nasa bingit din ng pagkakatuklas. Pareho silang biktima. Ngunit sa takot niya, sa galit niya, sa laso na isinaksak sa isipan niya ni Attorney Diaz, ginawa niya itong kontrabida. Isang malalim na pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso, mas masakit pa sa sugat ng nakaraan. Ipinagkait niya kay Alex ang pagkakataong magpaliwanag. Ipinagkait niya sa kanyang anak ang karapatang makilala ang ama nito, base sa isang kasinungalingan. Tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto ni Mia. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, payapa, at walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa paligid nito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Para kay Mia, gagawin niya ang lahat. At kasama roon ang paglunok sa sariling pride at pag-amin sa kanyang pagkakamali. Kailangan niyang makausap si Alex. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Ang tungkol sa text message na sinasabi nito. Ang lahat. Ngunit paano?
Bumalik siya sa sala at tinitigan ang restraining order na nakapatong sa mesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya mismo ang nagtayo ng pader na ito. At ngayon, siya mismo ang nakakulong sa loob. Kung lalapitan niya si Alex, kung tatawagan niya ito, siya ang lalabag sa utos ng korte. Isang galaw lang na mali at baka tuluyan na niyang maisakdal ang sarili at mawala sa kanya si Mia. Iyon sigurado ang plano ni Katrina. Isang perpektong bitag. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya maaaring gumalaw ng padalos-dalos. Hindi siya maaaring magtiwala sa kahit kanino. Sino ang pinagkakatiwalaan ni Alex? Ang pamilya niya. Naalala niya ang mga kwento nito tungkol sa kanyang ama, isang simpleng lalaki na mas piniling manirahan sa Batangas, malayo sa gulo ng syudad at negosyo. Ang tatay nito. Baka siya ang makatulong. Ngunit wala siyang numero. Wala siyang address. Ang tanging koneksyon niya kay Alex ay ang numero ng cellphone nito. Isang numerong hindi niya maaaring tawagan. Napaupo siya, ang kanyang isipan ay kumakarera. Kung hindi niya ito maaaring tawagan. Isang ideya. Isang delikadong ideya. Ang restraining order ay nagsasabing bawal siyang mag-initiate ng contact. Ngunit paano kung hindi ito isang pag-uusap? Paano kung isa lang itong impormasyon? Isang babala? Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan niya ang message thread nila ni Alex. Ang huling mensahe roon ay mula sa kanya, 5 taon na ang nakalipas, isang mensaheng hindi kailanman nabasa. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging maingat sa bawat salita. Hindi ito maaaring maging isang imbitasyon o isang tanong. Kailangan itong maging isang pahayag ng katotohanan na mag-udyok kay Alex na gumawa ng paraan. Tinipa niya ang mensahe. Binura. Tinipa ulit. Alex. Nalaman ko na ang tungkol kay Katrina at kay Atty. Diaz. Hawak nila ako. Ang restraining order isang bitag. Huminto siya. Kulang. Kailangan nito ng bigat. Kailangan nito ng isang bagay na sisira sa anumang pag-aalinlangan ni Alex. Idinagdag niya ang huling pangungusap. Ang pangungusap na alam niyang magpapayanig sa mundo nito. Ginamit nila si Mia laban sa atin. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Mag-iingat ka. Tinitigan niya ang mensahe. Ito na iyon. Isang sugal. Isang bato na ihagis niya sa madilim na tubig, hindi alam kung anong aalon pabalik. Sa huling pagkakataon, inisip niya si Mia ang kinabukasan nito. Ang karapatan nitong magkaroon ng buong pamilya. Pinindot niya ang send. Ang maliit na salitang i-delivered sa ilalim ng kanyang mensahe ay tila ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Sinira na niya ang katahimikan. Sinira na niya ang sarili niyang pader. At hindi niya alam kung ang nag-aabang ba sa labas ay kaligtasan o mas malaking kapahamakan. Nasa kalagitnaan ng biyahe si Alejandro, papuntang Batangas nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Nang makita niya kung kanino galing, halos ihinto niya ang sasakyan sa gitna ng highway. Sabrina Reyes. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Nanginginig niyang binuksan ang mensahe, ang mga salita sa screen ay tila nagliliwanag. Alex. Nalaman ko na ang tungkol kay Katrina at kay Atty. Diaz. Hawak nila ako. Ang restraining order isang bitag. Ginamit nila si Mia laban sa atin. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Mag-iingat ka. Hindi ito imbitasyon. Hindi ito pagmamakaawa. Ito ay isang alyansa. Isang sigaw mula sa loob ng pader na sila mismo ang nagtayo. Isang katibayan na sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ito sa kanya. Agad niyang ibinabaling ang manibela at umikot sa susunod na U-turn slot. Hindi na siya pupunta sa Batangas. Ang digmaan ay hindi doon. Ang digmaan ay nasa Maynila. At ngayon, may kakampi na siya. Samantala, sa De Vera Tower, hindi mapakali si Katrina. Ang banta ni Alex na ibabagsak ang sarili nitong kumpanya ay hindi isang biro. Nakita niya ito sa mga mata nito. Ngunit ang pag-amin sa kasalanan, hindi kailanman.
Tumawag siya kay Attorney Diaz. Nakaalis na siya. Papunta siyang Batangas. Panalo na tayo, pagsisinungaling niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Sigurado ka ba, Katrina? Tanong ng abogado, may bahid ng pag-aalala. Delikadong kalaban si Alex kapag wala na siyang pakialam sa kahit ano. Ako ang bahala, sabi ni Katrina. Ngunit sa kanyang isipan, naghahanda na siya ng kanyang huling baraha. Kung ibabagsak ni Alex ang kumpanya, sisiguraduhin niyang wala itong babalikan. Kinabukasan, isang formal na liham ang dumating sa apartment ni Sabrina. Galing sa korte. Isang petisyon para sa full custody na isinampa ni Alejandro de Vera, gamit ang ebidensya na si Sabrina ay financially unstable at emotionally volatile. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa base sa mga peking report na inihanda ni Attorney Diaz sa utos ni Katrina, ang kanyang huling, desperadong galaw para tuluyang wasakin si Sabrina. Nang mabasa ito ni Sabrina, imbes na matakot, isang kakaibang kalma ang kanyang naramdaman. Ito na iyon. Ang huling laro. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kinagabihan, sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa kanilang mga mundo, naganap ang isang pagtatagpo. Dumating si Sabrina, ang puso niya ay kumakabog. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Alex. Ang restraining order ay nakalimutan na. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanang kailangan nilang harapin ng magkasama. Walang nagsalita sa una. Tinitigan lang nila ang isa't isa, sinusubukang basahin ang 5 taon ng sakit at hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga mata. Ang text message basag ni Sabrina sa katahimikan. Inilabas ni Alex ang kanyang cellphone at ipinakita ang screenshot. Hindi ko ito natanggap, sab. I swear. Binura niya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sabrina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isang mabigat na tanikala ang nalagot mula sa kanyang puso. Naniwala ako sa kanya. Sa mga litrato. Sa lahat. Naniwala rin ako pag-amin ni Alex. Naniwala akong iniwan mo ako. Na masaya ka na sa iba. Pareho tayong naging biktima ng kasinungalingan niya. Sa gabing iyon, sa ibabaw ng 2 tasa ng lumalamig na kape, ibinuhos nila ang lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya ni Alex, ang bawat takot at pagdududa ni Sabrina. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, at sa lugar nito, isang pundasyon ng bagong tiwala ang dahan-dahang naitayo. Sa tulong ng tunay na pamilya ni Alex, ang kanyang ama na nagbigay ng buong suporta, at ng bagong abogado na kinuha nila, hinarap nila si Katrina. Ang lahat ng ebidensya, ang peking dokumento, ang mga testimonya, ang digital trail ng pagbura sa text message, ay inilatag sa board meeting ng De Vera Corporation. Si Attorney Diaz, sa takot na madamay, ay unang umamin at isinuko si Katrina. Walang nagawa ang reyna. Sa mismong kaharian na binuo niya sa pamamagitan ng panlilinlang, doon din siya bumagsak. Tinanggal siya sa kumpanya at sinampahan ng mga kasong sibil at kriminal. Ngunit ang tunay na tagumpay para kina Alex at Sabrina ay hindi naganap sa boardroom. Ito ay naganap sa isang hapon sa isang parke. Nakaupo sila sa isang bench, pinapanood si Mia na masayang naglalaro sa swing. Lumapit si Mia kay Alex, may hawak na 2 ice cream. Uncle, para po sa inyo, sabi nito, iniabot ang isang cone. Ngumiti si Alex, ang mga mata ay nag-uumapaw sa luha. Thank you, Mia, pero pwede mo na akong tawaging daddy. Ang mga mata ni Mia ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay sa tuwa. Tumingin ito kay Sabrina na tumango at mumiti. Lumingon si Mia pabalik kay Alex, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay po. Daddy. Niyakap ni Alex ang kanyang anak sa kauna-unahang pagkakataon, isang yakap na naghilom sa 5 taon ng kawalan. Hindi naging madali ang lahat. Ang pagbuo muli ng tiwala ay isang mabagal at masusing proseso. Ngunit sa bawat araw na magkakasama sila, sa bawat almusal, bawat paghatid kay Mia sa eskwela, bawat gabing nagbabasa ng kwento, ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Makalipas ang 2 taon, sa isang simpleng seremonya sa dalampasigan ng Batangas, muling ipinangako ni na Alex at Sabrina ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Hawak ni Mia ang mga singsing. At makalipas pa ang 1 taon, ang pamilya nilang 3 ay naging 4 sa pagdating ng kanilang bunsong anak na lalaki.
Ang kanilang bahay ay napuno na ng tawanan, ng pagmamahalan, at ng kapayapaan na itinayo hindi sa mga pader, kundi sa isang pundasyong mas matibay, ang kapatawaran, pag-unawa, at isang pag-ibig na napatunayang kayang lampasan ang pinakamatinding pagsubok. Ang kanilang kanta ay hindi na isang sumpa, kundi isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, sina Alex at Sabrina ay hindi lamang naging mga karakter sa papel. Sila ay naging mga kaibigan na kasama kong tumawa, umiyak at umasa. Bawat salitang aking tinipa ay may kasamang dalangin na sana, maramdaman ninyo ang bawat pintig ng kanilang mga puso, ang bigat ng kanilang mga pasanin, at ang tamis ng kanilang tagumpay. Sana, sa kwento ni na Alex at Sabrina, na iparamdam ko sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa sakit at pagkadapa. Ito ay tungkol sa tapang na magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa lakas na muling magtiwala, kahit paminsan na tayong nasaktan. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asang laging may nag-aabang na panibagong umaga at pangalawang pagkakataon para sa mga pusong handang magmahal muli. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, maraming salamat po.